Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Ishmael Coizon ng CRC Antipolo. Kasama niyo mag-devotion sa umagang ito. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal sa langit, salamat po sa isang umagang kay ganda. Narito pumuli kami upang pagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Samahan niyo po kami, turuan at bigyan ng kaunawaan. Sa dalangin po namin, in Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Payment of Tithes. Ang ating text ay sa aklat ng Leviticus chapter 27 verse 30 to 33. Basahin po natin. Verse 30. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. 31. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na kialamang bahagi ng halagang iyon. 32. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. 33. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan kung ito'y mapalitan man. Ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Ang apat na talatang ating binasa ay tungkol sa kung paano babayaran ang ikapu at ano ang kahalagan nito. Ang ikapu o ikasampung bahaging ani ng lupain o bilang ng mga hayop ay sa Panginoon. At nararapat na ito ay ibigay sa Kanya ng may katapatan sapagkat ito ay tinuturing na banal. Maaari itong tubusin subalit kailangan may dagdag na ikalamang bahagi o 20%. Pinaliwanag ng mga talatang ito ang mga gabay para sa mga Israelita ukol sa pag-aalay ng ikasampung bahagi ng kanilang ani mula sa agrikultura at hayop sa Panginoon. Ang pagbibigay ng ikapu ay dapat ituring na banal at hindi dapat baguhin o palitan. Pipiling tubusin ito, may itinakdang karagdagang halaga na kailangang bayaran. Binibigyan din dito ang kanyang kabanalan at ang tapat na pagbibigay ng bahagi ng yaman sa Panginoon. Bakit inutos ito ng Diyos at bakit mahalagang sundin ito ng mga Israelita? Una, ang ikapu ay nakatulong upang maitakda ang Israel bilang bayan ni Yahweh at isang bayang banal sa Kanya. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapu ay taimtim na ipinapahayag ng mga Israelita na ibinabalik ang isang bahagi sa Panginoon na nagpaunlad sa kanila. At ikatlo, kapag nagbibigay sila sa Diyos ng ikapu, ito ay tanda na sila ay nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Ang pagbibigay ng ikapu ay bilanggit ng 2 beses sa lumang tipan bago ang kautosan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Si Abraham ay nagbigay kay Melchizedek ng ikasampu ng lahat ng kanyang ari-arian sa Genesis 14 verse 18 to 20. At si Jacob naman ay kinilala niya ang Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pangakong ibibigay niya ang kasampung bahagi ng lahat ng ibibigay sa kanya ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, paano ba dapat ibigay ng isang Kristiyano ang kanyang ikapu? Ang isang Kristiyanong kumikita, nagtatrabaho at sumasahod ay dapat magbigay ng ikapu o ikasampung bahagi ng kabuong halaga ng kanyang sahod bago alisin ang buwis o SSS at iba pang ibinabawas. Mga kapatid, tandaan natin na ang tithing demonstrates that a person worships God. It is an act of faith, and without faith, it is impossible to please God. Para sa akin, may 3 dahilan kung bakit natin dapat ibigay ang ating mga ikapu sa Diyos. Una, because He commanded us. Sa Malaki 3:10, ang sabi ng Diyos, bring the whole tithe into the storehouse, or temple, or church. Ikalawa, because of the need in His temple. Sabi ni Lord, that there may be food in my house, or upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Ang sabi pa ng Diyos, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At ikatlo, because we love Him. Sabi nga ni Bishop Gadi, we can give without loving, but we cannot love without giving. Sa pagbibigay ng ating mga ikapu sa Diyos ay pinapahayag natin na Siya ang lumikha at nagbigay ng buhay. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya at tapat niyang ibinibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Balik natin ang bahagi ng Diyos bilang isang matibay na pahayag ng ating pag-ibig, pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Ay po'y manalangin. Mahal namin na masalangit, salamat po sa katuroan na nabasa at narinig namin. Ang pagbibigay ng tithes o ikasampung bahagi ay inutos mo sa mga Israelita upang matutunan nilang kilalanin ka bilang kanilang Diyos na pinagmumulan ng lahat nilang tinatangkilik at nagpapala sa kanila. Tinuro at inutos nyo rin ito sa kanila upang sila ay patuloy mong pagpalain. Ama, ang utos mo na ito ay para sa amin din upang gawin at sundin dahil nais mo na kami ay patuloy na pagpalain. Nais po namin maging tapat sa inyo, kilalanin ka na Siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at kasaganaang aming tinatanggap at nararanasan.
Tulungan niyo po kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng 10 bahagi ng lahat ng aming tinatangkilik dahil karapat-dapat lamang po kayong tumanggap ng parangal at papuri mula sa inyong mga anak dahil kayo po ang unang nagbigay at unang nagmahal sa amin. Sa inyo po lamang ang aming mataas na papuri magpakilanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.